Andito tayo ngayon sa happiest place ng mga tatay sa Home Depot. Ikot-ikot tayo dito kasi naghahanap tayo ng materyales para doon sa ating pintuan. Kung nasan yung washing machine, ito kaya Christmas tree. Wow, uy, maganda to ah. Mickey Mouse. Tingin tayo, wow. Totoo ba to? Christmas tree nila, almost $1,000. Pero napatingin tayo dito dahil washer and dryer in one. Yung moisture, basically, imbis na lumalabas no, pag nagda-dryer ka, yung Samsung dito sa mga appliances, ewan ko, parang ang sabi nila hindi daw reliable. Pero bagong lahat, dun muna tayo sa pintuan na hinahanap natin. So, nakabalik na nga tayo. At ang nabili lang natin, essentially, ayan, nakabili tayo ng 2x4x8. Tatlong piraso yan. Ayan. Nakabili rin tayo ng hinge. So, tingnan natin kung mapapalitan natin yung kumbaga yung hamba, yung parang pinaka-border ng closet para nang sa ganon ma-assess natin kung pwede bang full closet door yung malalagay natin or customized portion type. So, iakyat muna natin to kasi sira yung elevator eh. Pakita ko lang yung ginagawa natin. Oh. Ayan siya bale. Tinanggal ko na yung trim. Paikot. Ito na siya. Sinet aside ko. Baka magamit ko pa siya. And then, lalagyan natin siya ng 2x4 inch. Dalawa yan. Nakatayo. And then, another one here. And isa doon sa taas. Once makamit natin yon, tsaka tayo magde-decide kung anong klaseng pinto ba ang pwede nating mailagay dito. Fortunately, tatlo lang yung nabili natin. Kaya babalik tayo sa Home Depot to buy another set of 3. Kunin ko na muna to and then punta mo tayo sa Home Depot. Nakabalik na nga tayo and eto, may sasabihin daw sa inyo si Clerk. The elevator is dead. Nasira kasi yung elevator. So, yung wood na binili natin, hinol natin yan sa stairs from the ground floor to 4th floor. Okay na rin, no? At least na gawa natin to kasi kung i-delete pa natin, hindi ko na naman alam kung kailan ko mauumpisahan eh. So, umpisa na natin yung pagpuputol ng mga wood na nakuha natin. Naputol na natin, no? Kulang na lang natin yun sa taas. So, 2 putol pa. Actually, 3. Kasi yung 2 dulo nito hindi maayos eh. So, ayusin natin yung dulo niya. So, yun. Sana matapos natin to today. Para na sa ganun, eh, makapag-isip na tayo kung paano natin ikakabit yung pintuan na pwedeng gamitin dito sa ating washer, dryer, plus storage area. 7:30 na ng gabi. And natapos na natin yung pagkabit ng bagong hamba. Hamba ba tawag doon? So ngayon, mag-iisip na lang tayo kung anong hardware ang pwede natin gamitin para malagyan natin to ng cabinet door. Ang una ko naisip para less hassle, regular hinge. Yung parang barn door type, no? Diba? Since yung mga doorknobs naman namin dito is color black, it would fit. Yun nga lang, I would lose 3/4 of an inch. Which is key. So, maghahanap ako ulit ng ibang hinge na pwede kong magamit na kung saan I will still be able to use that 1/2 inch na kailangan natin. Sorry, not 1/2 inch but 3/4 of an inch. Pero medyo natagalan tayo dahil talagang sinukat natin na maayos para yung mga corners medyo sharp. Less effort na tayo pagka finishing. Hi guys.
Nasa Home Depot na naman kami. Kasi may project na naman po siya. Hi. So, yung binili niyang wood na yan, papakat niya. Tapos gagawin niyang cabinet. This one is cheaper. Dito sa Canada, pwede mong paputol yung plywood. Yan yung machine na ginagamit nila. Layo lang tayo. Away from the yellow line. Galing, diba? Simple. Alam ko ang bayad dyan is I think $5 or 3 or 2. Galing, ganun lang oh. Straight na straight yan. And then next naman yung vertical na ganun. Or horizontal, sorry. Yan, natitilt pala yung machine na pa ganun. Para yung cut pa ganun naman. Sana sa atin may ganyan din. Para hindi mo kailangan ng bumili ng sarili ng makina. Yun, tapos na. Nakalibre tayo. Ang first 3 cuts pala is for free. Hindi tayo nagbabasa eh. Nakalagay doon. Ay sorry, ito pala. Ayan, first 3. So, naikabit na nga natin yung pintuan ng ating washer and dryer area or yung laundry area na inaayos natin up until this point. Medyo hindi tayo masyadong natuwa sa naging resulta kasi ang parang aesthetic na design na gusto sana nating makita dun sa area is parang barn door design, diba? So, medyo yung hinge na kinabit natin na papakita ko dyan sa screen, no? Hindi tayo medyo natuwa kasi parang hindi nauugma doon sa lugar. So, ginawa natin is tinanggal natin yung mga hinge, no? Nilagyan natin uli ng patching para maging smooth siya ulit. And then, humingi tayo ng tulong actually kay ChatGPT. Ang ginawa natin is in-upload natin yung photo na pinapakita ko dyan sa screen. At in-ask natin siya na i-design yung area na yan para sa atin. To include kung ano ba yung mga color schemes na maganda para sa area na yan, para maging cozy, maging vibrant, at maging welcoming, o maging parang imbis na parang gusto mong itago yung laundry area mo, is magiging proud ka at gusto mong i-showcase kumbaga yung lugar na yan. At ito yung binalik niya na disenyo para sa atin. So, medyo natuwa naman tayo, no? Natuwa tayo sa design na sinuggest at agad-agaran niya, bumili agad tayo ng pintura para ma-match natin yung disenyo na yan. Pero bago ang lahat, makipag-meet muna tayo kay Mai mamaya for lunch at magkikipagkwentuhan muna tayo. And then after nun, tsaka tayo pupunta ng hardware. Of course, sa Home Depot ulit. Hello guys, hindi na tayo nakapag-intro kanina. Kasama kasi natin si Mai. Picture mo na tayo dito sa labas. Kasama natin siya dito. Kumain lang kami dito sa 437. Okay lang Mai, sama kita sa vlog. Kasama natin si Mai. Hi Mai! Nag-lunch lang kami dito sa 437. Nandito nga pala kami sa Meat Fresh. Kasama namin si Mai, nag-reserve lang. Ayan, dito nag-o-order. Online. Oh, okay din to. Kakatapos lang namin i-meet si Mai at nandito tayo ngayon ulit sa Home Depot. Pang ilang balik ko na ba dito sa Home Depot? Pangatlong balik na. Kasi hanggang ngayon tinatapos natin yung project natin doon sa laundry area, yung pintuan. Hopefully, ito na yung huli.
Oh, ganda. Yan, bili lang tayo ng pintura. Christmas na Christmas. $250. Oh, this one is $150. $148. Good deal. Yung Santa, $88. How do you keep them? 5 feet. Yeah. Ang problema kung paano mo siya tatago. Consider holiday aisle. Eto, $40. Wow, $500? Jeez. Nagtingin na talaga siya ng Christmas decor. Ang festive din naman talaga kasi tignan. Ay, hindi siya na-fold. Yeah. That looks nice. 28-inch. Grabe. Pre-lit garland na to, oh. Christmas. Nagalan mo lang. Battery operated. Ito, $40 lang. Ayan siya. $50. Ito. Garland. $40. For the door. Ayan, meron kami mga ganyan. Inflatable. Sige, parol na lang. Ayun, oh, 118 lang yung 3, oh. 40. We could probably get a better deal sa Facebook Marketplace. Maybe $15, $25 may makukuha ka. If you really want. Ito yun, no? Christmas tree. Ito ba yun? Good morning. Sunday today. And pupunta nga tayo sa hardware. Dahil hindi pa tapos ang ating project, no, doon sa laundry. Hopefully makakuha lang tayo ng nararapat na materyales. And in a affordable price sana, kasi madami ng option na lumalabas ngayon eh. Na-worry lang ako eh, kasi usually doon sa hardware na yun, pag brown yung kausap mo, medyo they would deviate away from the price and give you a much higher price than usual. May mga ganong klase. Siguro tatanungin nyo, bakit pa ako doon bumibili? Eh kasi for convenience, dahil yung other shops na pwede kong puntahan is nasa Suri pa. So iniiwasan ko ng magbiyahe. So kung magbayad ng konting medyo mas mataas, at least mabayaran mo lang yung panggas, nakasave ka na lang sa oras. Yun na lang iisipin natin, nakasave tayo ng oras. Anyway, mamaya mag-a-attend si Clark ng birthday party. Kasama si mommy at daddy. Kami ni Joyce at ni Cal maiwan sa bahay. So iniisip namin kung magla-lunch pa kami ng kaming tatlo lang, o diba, i-date namin si Cal. So antabayanan natin na alamin ko kung okay ba si Cal sa ganung plano, at saka kung saang restaurant na gusto kumain mamaya. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Otaru at ang kadate nga lang namin is si Cal. Ayan siya. For the first time wala siyang cashier sa kanyang order. Kasi parati si Clark, nakikisaw-saw yung parati sa order niya. Laging gusto niya yung fries lalo na. Tapos na kaming mag-lunch. Punta si Joyce at saka si Cal sa Polar Bear. Doon kami magde-dessert. And nandito naman tayo sa Freshco. Bumili lang tayo ng isang tray ng eggs. Here's the very sinful dessert. Ice cream waffle. So tuloy tayo uli sa project natin dito sa laundry area. So kanina nga, nabili na natin yung mga panels na kailangan natin, and today we are cutting them and putting them sa wall. So ngayon, nag-measure na ako. I'm doing a lot of cutting right now, pero at least gusto ko lang mapakita sa inyo kung ano yung before and after. And also, hindi ko siguro yung napakita sa inyo to, pero we actually painted na the door para na siguro medyo mas vibrant at maging welcoming, kumbaga pagpasok mo dito sa entry area. So papakita ko sa inyo kung ano na yung current state niya as of today. So as you can see, napinturahan na natin yung ating door, no? It's matte, and then minatch natin siya sa yung handle niya being black. Ka-match siya ng mga door handles natin for the rooms and the washrooms dito sa loob ng unit. And then as you can see sa taas, I started to cut. More or less, I would need to cut 5 more times para lang makomplete yung taas. Kasi the panel is about 8 inch by 8 feet.
So, a few more cuts. Not a few more, but a lot more cuts para matapos natin yung buong taas. And then, tong area na to lalagyan din natin para lang magkaroon ng konting accent dito sa area na yan. So, mamaya, hopefully, matapos natin to. And, ilalagay natin yung finished product. No? Papakita ko sa inyo pag natapos natin itong area na to para makita nyo kung ano na yung magiging final look niya. Abangan nyo yan. So, finally, natapos din natin yung ating ginagawa. At ito, ipapakita ko na sa inyo ang finished product ng project natin. Matagal-tagal din natin itong ginawa, no? Pero nagbunga naman yung effort natin. So, ito na yung finished product ng ating laundry area. So, hindi man kuhang-kuha 100% dahil yung tone na napili natin even for the door is different from the photo na nakikita nyo dyan sa screen nyo. More or less, nakuha natin yung vibe. Diba? Yun na lang. No? So, ito na yung ating laundry area. And then, scuff-free din yung ginamit natin para kung mabunggo-bungo, medyo iwas-iwas tayo sa mga dent at damages, no? But we retained, sabi ko nga sa inyo, no? Yung mismong wood na ginamit natin, which is it gave a contrast doon sa mga fluted panel na nakalagay doon sa likod. So, kung papansin nyo, even yung mga screws na ginamit natin dyan, those are properly spaced out. Ibig sabihin, lahat yan well-measured, kumbaga, para maganda siya tignan, no? Yun. Siguro maisip nyo, bakit ba natin ginamit yan, yung mga panel na yan? This is called a fluted or slatted panel dito. And yung material na yan, this is actually wood, yung iba plastic. And the one in between, this is a material na it's an acoustic panel. So, ibig sabihin, yung tunog ng washing machine natin pag nagra-run, lahat yan nadadampen o nasosoften because of that material. Kasi nga, di ba medyo maingay kasi yung washing machine pag nagra-run. Nilagyan din natin ng purpose, no? Hindi lang yan aesthetic na as is, may function yan. So, yan ang finished product natin, no? Maganda naman ang kinilabasan, di ba? So, again, no, yung paggamit natin sa AI, ChatGPT, meron talagang magandang naidudulot, kumbaga. Kasi I wouldn't be thinking of this design without the guidance na nakuha natin through accessing AI. Pakita ko na rin yung loob kasi hindi ko na napakita sa inyo yung loob eh. Yung loob hindi ko na pinaka-finish. Niretain ko yung parang pinaka-wood panel niya, pero makikita nyo, nilagyan ko siya ng 4 strong hinge. Yung hinge na yan, no, na I bought this from Amazon, and itong screw na meron ka dito, this can be adjusted para lalong mag-open yung door outside. Hindi ko lang siya in-adjust ng todo-todo. I think this is the pinaka-minimum. I think the minimum is 130 degrees para yung door natin dito hindi tatama sa ating shoe cabinet. Saktong-sakto lang. Ayan siya bale. O, di ba? Safe na safe. Pero in reality, pwede ko pa yung i-adjust para mas lalo siyang bumukas. Yan. So, that basically completes yung ating laundry area transformation. Ang kagandahan nga pala dito, soft close pa siya. No, hindi siyang magsaslam kasi sumasara siya ng kusa tapos soft close siya, mapansin nyo. O, di ba? So, kung may natutunan kayo sa vlog natin for today, no, feel free to like this video, no. If bago kayo sa aming channel, mag-subscribe na rin kayo, no, para lagi kayong maging mas updated sa mga recent uploads natin. Again, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! How I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.